Hindi lahat ng pinapakita ng mga taong tahimik ay totoo. Meron kasing isang lalaki na merong sikretong tinatago at ang target niya ay ang isang inosenteng babae. Story time! Nandito ako ngayon sa Seoul, sa South Korea at naalala ko yung kwento ng isang lalaki na tawagin natin sa pangalang Mr. Kim. Mabait at matalino si Mr. Kim at bata pa lang siya, tahimik na siya. Pero ang hindi alam ng pamilya at mga kapitbahay niya, meron na pala siyang matagal na lihim na kinikimkim. Nung una kong nalaman yung kwento, nainis ako kay Mr. Kim. Pero eventually, parang mas naintindihan ko na siya. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow i-follow nyo na ako. Lumaki si Mr. Kim sa isang lugar kung saan parang pamilya ang trato ng mga magkakapitbahay. Lahat ng mga kaibigan ni Mr. Kim doon ay mga lalaki, except sa isang babae na tawagin natin sa pangalang Miss Sung. Magkaiba yung ugali ng dalawa. Tahimik si Mr. Kim at maingay naman si Miss Sung. At merong ginawa si Mr. Kim isang beses na ikinugulat ko. Bumili si Mr. Kim ng concert ticket ng paboritong artist ni Miss Sung. Ibibigay na sana niya pero hindi niya ginawa kasi natatakot siya na baka hindi tanggapin ni Miss Sung. Nagbigay din siya ng birthday gift para kay Miss Sung pero hindi niya nilagyan ng pangalan kung kanino galing. Kaya ang buong akala ni Miss Sung ay galing to sa isa pa nilang kaibigan. Hindi nalaman ni Miss Sung na ang birthday gift na to ay galing kay Mr. Kim. Na-in-love si Mr. Kim kay Miss Sung pero pinili niyang manahimik. At isang araw, meron siyang nalaman. Nalaman niya na meron daw nagugustuhan si Miss Sung na isang lalaki. At yun ay walang iba kundi ang isa pa nilang matalik na kaibigan na isang national player. Lumipas ang panahon at nagkita muli si Mr. Kim at si Miss Sung. Sa isang restaurant, kasama ng ilan nilang mga kababata, nagsabi si Mr. Kim ng mga nararamdaman niya para kay Miss Sung. Na nung bata raw sila, hinihintay daw niya ng matagal si Miss Sung para sabay silang pumasok papunta sa school. Na nag-aalala siya kapag ginagabi ng uwi si Miss Sung galing sa eskwelahan. Na masaya siya kapag nakikita niya si Miss Sung. At matagal na raw niyang gustong sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Okay na sana ang lahat, kaya lang biglang binawi ni Mr. Kim yung mga sinabi niya at nagmukha tuloy na inaasar lang niya si Miss Sung. Ang ending, hindi sila nagkatuluyan. Ito ay walang iba kundi dahil sa hesitation ni Mr. Kim. Hindi nabigyan ng chance ang isang love story na pwedeng maging totoo. Ito ang kwento ni Kim Jong-wan at ni Song Dok-sun sa paborito kong K-drama na Reply 1988. Napanood nyo ba to? Anong masasabi nyo sa kanila?